nagsalita rin po ang NBI, mga kotsero, tama lang naman yun na hindi magpadala ang NBI ng advance questions. This is an investigation. Investigasyon ho ito. Hindi ho ito interview. Ibig sabihin, kailangan malaman ang katotohanan, ang sinseridad at ang katotohanan sa lahat ng sinasabi. Hindi natin kailangan marinig kung ano yung scripted. Okay, game. Pag-usapan na natin to. Ito dapat yung topic natin kanina. Mukhang nadagdagan yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Bakit? Dahil mga kotsero, for the second time, inisyuhan ng NBI ang ating OVP ng bagong subpoena. Woot woot! Inisyuhan ng bagong subpoena. Ibig sabihin, pinapatawag ng NBI ang ating Office of the Vice President, specifically si Sara Duterte, para pumunta sa NBI. At nagsalita rin po ang NBI, mga kotsero, na hindi sila magpapadala ng advance questions. Tama lang naman yun na hindi magpadala ang NBI ng advance questions. This is an investigation. Investigasyon ho ito. Hindi ho ito interview. Tulad ng Boy Abunda, hindi ho ito mga ganon, hindi. So tama lang ho. Investigasyon ho ito. Ibig sabihin, kailangan malaman ang katotohanan. Kailangan ho makita ang sinseridad at ang katotohanan sa lahat ng sinasabi. Hindi natin kailangan marinig kung ano yung scripted. Ganito ba pumasa sa bar exam yan si Sara Duterte? Nakakuha ba siya ng leakage sa Supreme Court? I doubt that. Hindi ho gagawin ng Supreme Court yon. Ganon din ho dito. Investigasyon ho ito eh. Saan ka nakakita na investigasyon na bibigyan ka ng advance questions? Ito po itatanong namin sa inyo ha. Nasaan ka po nung pinangyarihan ng krimen? O di nakagawa ka ng alibay, di ba? Saan ka nakakita ng exam? Na ibibigay sa iyo yung tanong bago mangyari exam? Wala, hindi mangyayari yun. Nantipaklong to si Sara Duterte. Pero ayun nga, nagpadala na ng subpoena. The National Bureau of Investigation on Monday served a new subpoena for Vice President Sara Duterte to shed light, quote-unquote, shed light, hindi pa ho siya suspect, on the alleged threat she made to some Philippine leaders about 2 weeks ago. Humihingi lang muna ng linaw. Baka kukunin lang yung kanyang statement. Ganoon naman ho talaga yun. Kukunin lang muna yung statement mo, stage 1. So, kukunin yung statement ng mga, kukuha mo na ng ebidensya, kukunin yung statement mo, comment mo dun sa mga, tanong nila, kung ano man yung magiging tanong nila. Tapos, saka palang gugulong yung actual investigation. Maaaring itanong sa kanya kung sino ang identity ng kanyang hitman. Maring gano'n. Kasi may sinabi niya, may kinausap na raw siya eh. So, ibig sabihin, itatanong din sa kanya kung number 1, totoo bang may kinausap siya? Pangalawa, kung nasagot niya dun, oo, sino? Siyempre, wala namang aamin, di ba? Also being summoned is her staff who moderated the press conference where she allegedly threatened President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta, and House Speaker Martin Romualdez. Duterte is asked to submit herself to the NBI on December 11. Alam niyo mga kotsero, sumikat ng sobrang Pilipinas dito sa pinagagawa ni Sara Duterte. Sikat na sikat ang Pilipinas. Nakikita ko sa iba't ibang balita sa iba't ibang channel ng media abroad. Nasa CNN siya, nasa Bloomberg, lahat ng mainstream media. Philippine Vice President threatens assassination. Sumikat siyang sobra. Oo. Wagas. Pero na-mention nga dito mga kotsero, hindi lamang si Sara Duterte ang pinapapunta ng NBI. Kasama ho pati yung mga staff. Hindi lang ho ang staff, pati ho lahat ng participant doon sa live stream. Kanina may nagtanong dito, ba't nasa thumbnail si Attorney Trixie? Bakit? Kasi nagpunta ang NBI sa bahay ni Attorney Trixie. Ayan o. Tinakpan lang yung mga details. Ayan o. Siguro yan yung house number niya. Pero ito ang balita kanina. Ayan o. Just in and exclusive. The NBI Cybercrime Division has served a subpoena to former Malacanang Press Secretary Trixie Cruz Angeles. She was also present in Vice President Sara Duterte's press conference. Ayan na. Bakit? May mga nagtatanong, bakit? Kasi mga kotsero, kailangan maging thorough ng NBI. Magtatanong lang naman eh. O baka mamaya magtago pa yung mga yan. Ginawa kasi yung live stream through Zoom, di ba? Naalala nyo yun? Naka-Zoom yun eh. And then maraming participants doon. Merong dalawang from the press. Isang taga Manila Times, isang taga Philstar yata if I'm not mistaken. Tapos mga vloggers na. Ang dami ng vloggers, mga kotsero. Halos lahat ng vloggers na doon. Meron from abroad, meron from Pilipinas, meron mga nagtatago sa abroad, ganun. Dahil sa Kibuloy issue, meron din silang kaso. Oo, kaya nagtatago sila abroad. So, ini-invite na rin
ng NBI. Pati yung mga nandoon sa group, sa Zoom call. Ayun lang ang problema nila. Siyempre, meron nang nakakuha ng live stream na yun. At I'm sure, identified yung mga yun. Oh, identified yung mga tao na yun, yung mga nandoon. Malamang sa malamang doon, yung mga tao doon, well, yung isa, nasa Amerika, so wala tayong jurisdiction doon. So, ligtas siya, swerte niya. Baka swerte pa nga kung ma-cyber libel sila eh. Paano kung inciting to sedition? Kasi wala ko silang ibang sinasabi kundi ibagsak ang Marcos government, ang Marcos administration. Paano ko inciting to sedition ng kaso sa kanila ng NBI? Sino-sino pa ba yung mga nandun? Dr. Badoy, yung mga sikat lang. Yung mga ano ba? Yung mga people that matter. So si Attorney Trixie, sino pa ba? Yung mga people that matter. Wag na yung mga vloggers. Ano lang naman yun eh. Lalo na yung mga vloggers ng DDF. So mga walang kwenta naman yung mga yun. Ka Eric, yan. Oo, si Ka Eric. Yung kasama yun dun. Mukhang babalik sa pagka-NPA si Ka Eric. No permanent address na ulit. Si Dado andun din. Ay, patay. Oo, patay. But anyway, ayun na nga. So, mukhang iisa-isahin sila ng NBI, National Bureau of Investigation. Mukhang iisa-isahin na sila. Ayan na nga, inuna na nga si Attorney Trix eh. Ayan parang nangangaroling si NBI You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. NBI is coming to town. Anyway. Well, hindi natin alam kung ano pa yung kakaso sa kanila. And hindi rin natin alam kung kakasuhan ba sila in the first place. Basta importante, pupunta sila. Pinapapunta na ho sila sa NBI para magsubite ng kanilang mga affidavit. So, ang tanong na lang is kung kailan. Kasi ang kay Sara Duterte is December 11. Hindi natin alam kung December 11 din yung iba. Malamang hindi. Malamang yung iba dyan, ibang date sila. Kasi syempre, pag nagsama-sama yung mga yan, alam nyo na, baka mag-rally sa tapat ng NBI office. So, malamang isa-isa yan. Divide and conquer, syempre. Ngayon, most probably, nag-uusap na sila ngayon sa mga GC nila. Naka-receive ka na ba? Nakakuha ka na ba? Nakakuha ka na ba ng subpoena galing NBI? O yan. So ngayon, ngayong mga panahon na to, sigurado kung majority of them has already been served a subpoena from the NBI. Siguro malamang sa malamang ngayon, nag-game plan na sila. Nag-uusap na sila kung anong plano, kung ano yung diskarte. And malamang sa malamang, nag-uusap na rin sila ngayon with Sara Duterte kung ano yung kanilang kwento. Kasi kailangan pare-pareho sila ng kwento eh. Hindi pwedeng iba-iba. Kailangan magkapare-pareho sila ng kwento para consistent. Ano yung may question daw kanina sa live ni Attorney Claire? Kung anong pipiliin ni Sara, impeachment or resign? Ang hirap mag-speculate, guys. Pero kung ako si Sara Duterte, with the current composition ng Senate, susugal ako sa impeachment. Kung yung ngayong Senate, bakit? Mas malaki yung balik sa akin eh. High risk, high reward. Pag nag-resign ako, oo, makakatakbo ko sa 2028, pero magmumukha akong duwag. Hindi ko alam kung paano ko isa-salvage yun. Magmumukha akong duwag eh. Pero kung susugal ko yung impeachment, malaki yung chance na may impeach ako, malaki yung chance na perpetually disqualified ako. Pero, with the current composition ng Senate, mga afford ko sumugal. So, kung akong tatanungin, basta itong Senado na to na meron 12. By the way, confirm na, 12. Nilaglag ni Amy Marcos eh. Nilaglag ni Amy Marcos yung numero. 12 ang ayaw. Kasi, paano nalaman yung 12 na number na sure? Kasi itong si Amy Marcos, nagkukuda tungkol doon sa pagtanggal ng budget ni Sara Duterte. Ang sinabi ho ni Amy Marcos, 12 daw sa mga senador ang masama ang loob dahil hindi ibinalik ang budget ni Sara Duterte. So, 12 out of 23. Konti na lang kukunin mo, guys. 4 na lang. 4 na boto na lang ang kukunin mo. Hindi ka na may impeach. Kulang ng isa talaga. 23 talaga kasi wala na si Sino ba yung lumipat na? Si Angara. DepEd Secretary na siya, di ba? 4 na lang kukunin mo. So, with that odds, pwede mong isugal. May 50-50 ka, halos eh. 2/3. So, kailangan mo ng ilan ba? Out of 23. 16? 15? 16? So, with the current composition, bago mag-election bago mag-2025 elections with the current composition, pwede akong sumugal. Afford kong sumugal. After 2025 election, bababa yung chances ko ng impeach. Bababa yung chances ko na hindi mai-impeach ng mga 25%. So 25% na lang din yung panalo ko sa impeachment. Kasi yung papasok na kung mananalo yung partido ni PBBM, yung hindi partido yun eh. Yung binuong grupo ni PBBM,
Olats. Sure yun, talo siya. Kung ganun ang sitwasyon, I will resign.